So, alam natin na hindi talaga pinaghandaan itong pagpapatawag sa kanya sa Amerika. It was more of summon. So ngayon, pag pinagtagni-tagni natin yan, at saka yung deklarasyon ni Rubio na talagang hindi tayo iiwanan, ano ang nakikita nating larawan? Kinakailangan naman nating pag-usapan ang naging reaksyon ng palasyo doon sa lumabas na ulat na ang kinamatay ni Paulo Tantoco ay isang cocaine overdose at yung lumabas na police report na isinapubliko ng respetadong komentarista na si Bobby Tiglao na kasama doon sa kwarto ang ng kung saan nakita yung patay na Paulo Tantoco, itong si Liza Araneta Marcos. Well, ang sabi po ni Liza Araneta Marcos, ang sabi po ni Ante Claire, ito daw po ay fake news. Well, kung fake news ito, Ante Claire, anong totoo? Ano bang fake news? Hindi naman po pwedeng ma-fake news na namatay ang Paulo Tantoco because of cocaine overdose, no? Yan ang po ay mother of science. So siguro ang dinidispute niya, yung lumabas sa police report na sang-ayon sa investigasyon ng Beverly Hills Police, kasama sa kwarto na namatay itong si Liza Araneta Marcos, no? At may tatlo kasing mga personalidad na pinangalanan na naroon sa kwarto na yon, no? At kasama na dyan si Liza Araneta Marcos, kasama na dyan yung asawa at may isa pang tao na hindi ko maalala kung ano yung pangalan, no? So ngayon, ang tanong natin kay Auntie Claire, siguro hindi naman fake news yung pagkamatay sa overdose, hindi rin fake news na kasama sa Amerika itong si Liza Araneta Marcos, itong si Paulo Tantoco, na sila ay kasama sa isang delegasyon lamang, no? At ito nga ay nag-attend sila ng Manila Film Festival, no, diyan sa Los Angeles. At hindi naman ibig sabihin na pala porque kasama ka sa Manila International Film Festival meron ka ng pananagutan. Wala naman po siguro. Kaya lang ang importante is nandun ba siya sa kwarto kung saan namatay na nakakuha ng mga pinaghinalaang cocaine, yung mga kinakaukulan. Ang importante dyan is fake news ba yung nandoon siya mismo sa kwarto kung saan namatay itong si Tantoco, at fake news ba na may mga ibang testigo na nagsabi na di umano na ang First Lady ay may kinalaman doon sa pagpigil ng pagtawag ng tulong at naging dahilan kung bakit nga nabawian ng buhay itong si Paulo Tantoco. Dangerous endangerment o di naman kaya parang criminal negligence yung nangyari, no, dahil nga pinigilan yung pagkuha ng tulong. So, Madam Claire, Ante Claire, kung yan ay fake news, anong katotohanan? Kung ang sinasabi mo na police report na isiniwalat ni Bobby Tiglao na respetado ng marami ay fake news, nasaan ang totoong police report? Hindi naman po pwedeng sasabihin mong fake news and yet wala kang dinadalang pruweba kung anong katunayan. Otherwise, i-dismiss mo lang yan na wala kang basihan. Samantalang ang isang periodista, itinaya niya yung kanyang kredibilidad bilang isang mamamahayag. At saka siyempre, yan naman po ay public documents na pwede nating paniwalaan dahil yan naman po ay hindi pribadong mga dokumento na ini-issue na kung sino-sino lamang. Pangalawa po, sa Amerika naman po, napakadali kumuha ng mga dokumento kasi meron silang freedom of information na nung panahon ni Tatay Digong ay talagang nag-issue siya ng executive order na para sa ehekutibo ay talagang merong karapatan ng mamamayan na makakalap ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan, no? So pwede naman po niyang ma-FOI kung totoo yung police report na yan. Pero dapat sana, dahil ikaw naman ay gobyerno, meron ka namang Philippine Embassy dyan sa Washington DC, meron ka namang konsulado dyan sa Los Angeles, sana kumuha ka na ng certificate na yung police report na isiniwalat ni Bobby Tiglao ay fake news or altered. Napakadali mo namang kumuha ng ganyan. Now, kung sasabihin na natin na gaya ng sinasabi mo na walang pangalan doon si Liza Araneta Marcos, kinakailangan malaman pa rin ng tao nasaan siya nung gabi na nangyari ang pagkamatay ni Paulo Tantoco. O alam natin, kumakalat na sa internet, na yung gabing yon magkakasama sila ni Paulo Tantoco. In fact, may kumakalat na larawan na video sa internet na magkatabi sila nang sila'y naghuling hapunan. O, di mo?
nagkaroon pa ng Last Supper si Paulo Tantoco na ang katabi niya ay si Liza Araneta Marcos, no? At meron din mga video na nagpapakita na sasayaw-sayaw sila. Actually, nagulat ako, ang dami kong kakilala dun sa nakasama ni Lam, no? Kasama ng isang kongresista na nung panahon na tumatakbo pa rin na kongreso, kamuntik na akong mabaril dun sa kanyang probinsya, no? So, anong katotohanan? At sa dami naman ng access na impormasyon ng iyong opisina, sana kung ikay nagsasabi na fake news, linabas mo kung ano ang katotohanan. Kung meron naman tayong police report na nagsasabi na wala naman doon sa kwartong yun ang Liza Araneta Marcos, sana linabas mo na yung police report na yan. Now, isa pang karagdagang katanungan kasi hindi naman natin mahihiwalay itong bisita ni Liza Araneta Marcos, ni Marcos Jr. sa Washington DC at yung desisyon na hindi sumama si Liza Araneta Marcos. Sa tingin ko, ito yung one rare moment na isang working visit na hindi sumama ang Liza Araneta Marcos, di ba? Kaya presidente. Bakit? May kinalaman ba itong LA insidente neto at yung police investigation na tungkol dito doon sa hindi pagsama ni Liza Araneta Marcos? Siyempre, kung siya isasama, alam mo, kung ito naman ay official visit at kasama niya si Bongbong Marcos, hindi gaya nung LA incident na hindi kasama si Presidente, itong pagpunta sa Amerika is official at saka yung immunity ni Marcos, sakop din ang pagkatao ni First Lady. Pero hindi na siya sumama. Bakit kaya? At syempre, maraming nag-iisip na siguro may kinalaman nga ito dito sa Tantoco incident. Kasi kapag may iiwasan, syempre, iiwasan mo na yung lugar na yan, no? Para wala nang pag-usapan. Kasi kakaiba na hindi siya sumama. Alam naman natin, lahat ng working visits, lahat ng state visits, sumasama si First Lady. Ang feeling ko nga kasi siya yung coach ni Marcos Jr. kung anong gagawin niya kapag kasama na niya yung mga iba't ibang leader ng daigdig. O ba't hindi siya ngayon kasama? Well, ang isa pang nakapagtataka is ang timing ng lahat. Ako'y naguguluhan. Lumabas yung coroner's report, lumabas yung balita na pinapupunta ng Amerika ni Trump, si BBM. Alam niyo itong invitation na ito, nagulat ako ha. Kasi inaayos yung mga working visit na yan, matagal yung ayusan. At normally, kapag nag-imbita ang Amerika, ipaparating sa DFA at paplansyahin ng DFA at ng State Department yung detalye, pero ito ura-urada. Para bagang sinamon itong si PBBM ni Trump. At dahil ito namang si PBBM atat na magkaroon ng picture kasama si Trump para sabihin suportado siya ni Trump, talagang tinanggap kaagad. No? Pero sa katunayan, sa diplomasya, talagang pinaghahandaan po yung mga bisita na yan. So hindi ko alam ngayon kung yung pagtawag talaga namang pagsamon. Ang nangyari dyan, samon. Parang pinapunta siya, samon, at ura-urada kang pupunta. Kasi tignan nyo ha, mag-State of the Nation address, aalis ang presidente ng 20 ng Hulyo. Babalik ng 22. Di ba 24 na ang SONA? Nagpa-practice pa yan eh. Kung nagpa-practice na nga siya, pumapalpak pa siya, ngayon pa kaya na hindi siya magpa-practice at santo-santo pa siya dahil nga siya ay lilipad, no? Magso-SONA na. So, alam natin na hindi talaga pinaghandaan itong pagpapatawag sa kanya sa Amerika. It was more of summon. So ngayon, pag pinagtagni-tagni natin yan, at saka yung deklarasyon ni Rubio na talagang hindi tayo iiwanan, ano ang nakikita nating larawan? Unang-una, dawit ang First Lady sa isang pagkamatay. Pangalawa, ang Amerika kinakailangan ng Pilipinas para maging unsinkable warship ng Amerika sa laban nito sa China, bagamat sa tingin ko, ito ay hindi magiging pangunahing agenda ng Trump administrasyon kasi siya ay America first. Mas unahin muna niya yung tariff war kaysa yung actual na gera. No? Pangatlo, nangangailangan ng suporta sa PBBM dahil napakababa ng kanyang acceptance and approval and trust sa rating sa Pilipinas at gagawin niyang lahat para makakuha itong PR moment na kasama si Trump na nagbibigay ng suporta sa kanya. At number 4, siyempre, inarian yung kagustuhan ng administrasyon na kung dawi talaga si Liza Araneta Marcos dyan sa LA, mawala yung insidente na yan. So pag pinagtugma-tugma mo yan, hindi mo maikakaila na parang related ang lahat. At anong basa ko dito? Unang-una, yung ura-uradang pag-iimbita, hindi yan dahil gusto nila magpakita ng support kay Marcos Jr. Sa tingin ko, kaya yan
ura-uradang pinapunta ng Washington DC, alam mo naman ugali ni Trump yan, wala yang paligoy-ligoy. Yan ay para sermonan itong Marcos Jr. Na kung ikaw gusto mo maging kaalyado namin, mag-igi-igi ka sa buhay mo. Una-una, bakit mo pinakulong yung kaibigan ko na si Duterte? Dahil lang sa kanyang war on drugs. And yet, ang iyong sariling misis ay madadawit sa isang drug incident dito sa bansa ko sa LA? Hindi ba na parang tugma na may posibilidad na kaya pinatawag ni Trump si Marcos at sinamon yan eh. Para bang katulong si Marcos na sinamon, pinapunta, ura-urada naman, binitawan ng lahat at pumunta. Mantakin mo. Yung paghahanda sa SONA, isinintabi para pumunta dahil pinapunta siya. So para talaga siyang alipin. Ba't siya pinatawag? Hindi naman siguro para purihin, kundi para sitahin. Hoy Marcos Jr., napakahirap mong kampihan. Dahil pati ang misis mo nadadawit sa droga. At dahil dawit sa droga ang misis mo, siguro alam na rin ng mga Amerikano kung hindi yung realidad, yung chismis na baka pati itong si Marcos Jr. dawit sa droga. Parang walang pagkakaiba yan dun sa chismis na itong si Zelensky ng Ukraine gumagamit din ng droga. Diba? Narinig nyo yung chismis na dalawang head of state ang gumagamit ng droga. Chismis. Pero as far as Trump is concerned, tignan nyo kung paanong tratuhin ni Trump si Zelensky na isang kaalyado talaga ng Amerika. Halos wala siyang respeto kay Zelensky. Binabastos. Bakit? Kasi nga ang tingin ni Trump, siya ay druggy. So, dapat bang pangbayabang ngayon itong Marcos Jr., itong pagsasamon sa kanya, pagtatawag sa kanya at pag-aalis niyang ura-urada papunta ng Amerika? Hindi. Dahil ang tingin ko, sosoplahin siya. Dahil mukhang alam na ni Tatay Trump na siya ay gumagamit ng pinagbabawal ng gamot at ngayon, binigyan pa niya ng headache, ng sakit sa ulo ang mga Amerikano dahil dito sa pagkadawit ni Liza Araneta sa pagkamatay ni Tantoco. Now, anong implikasyon nito sa national security? Well, syempre, ang gusto ng Amerika talagang tuluyan magsunod-sunuran si Marcos Jr. So, ang duda ko, sosoplahin niya yan, gaya ng sinopla niya si Zelensky, para makuha ang lahat ng gusto niya sa Pilipinas. Anong gusto niya? Pumayag ka na mas maraming EDCA site. Pumayag ka na lahat ng base militar pwede na namin gamitin. Di ba? At dahil tayo naman ay meron tayong nickel, no? Pumayag ka na, kukunin din namin yung mga rare earth minerals mo. Huwag mo nang ipadala sa China. Hindi po malayong mangyari yan. Kasi nga, desperado naman ang Marcos Jr. na makuha ang suporta ng mga Amerikano. Di ba? So kinakailangan talaga maging critical tayo sa pag-iisip at tinatagni-tagni natin ang mga pangyayari. So anong sinasabi ko? Ang sinasabi ko, unang-una, yung pag-release ng report na yan, na nadadawit si Liza Araneta Marcos, may kinalaman po yan sa pagtawag ni Trump kay Marcos na ura-urada. Nang mensahe ay, magtinu ka dahil nahihirapan akong suportahan ka, napakahirap mong suportahin dahil nga lumalabas na kayong dalawang mag-asawa ay adik. At dahil ang Marcos Jr. naman ay atat na atat, makuha ang suporta ni Trump, ang gagawin naman ni Trump para suportahan kita, maski napakahirap mong suportahan, kukunin ko ngayon ang lahat na kailangan ko sa Pilipinas, baka itaga nyo sa bato, magkakaroon ba tayo mas maraming EDCA site, at baka magkaroon ng ibang destination ngayon, yung nickel at iba pang rare earth metals na in-export natin sa China, baka yan ngayon ay papunta na sa Amerika. So, ang kapalit ng pagsuporta ng Amerika kay Marcos Jr. matapos na siya ay sosoplahin dito sa pagdating na nararating na kanilang pagpupulong ay ang ating soberenya, mas maraming base militar na gagamitin ng mga Amerikano at yung ating tanging yaman. Na dahilan naman talaga kung bakit nila binili tayo sa Espanyol. Yung ating lokasyon na tayo stepping stone sa China at yung mga nababalitang tanging yaman dahil mula nung panahon ng mga Espanyol, talaga namang ang tanging kalakalan na nangyayari ay ginto kapalit ng kung ano-ano mang mga bagay-bagay na nabebenta doon sa Mexico ng mga panahon na yon o yung panahon ng galleon trade. So nakita nyo, hindi po pwede na sabihin lang ni Auntie Claire na fake news. Kasi ang mga pangyayari
mukhang dikit-dikit sa mas malawakang relasyon ng Amerika at ng Pilipinas. Hindi na po pwedeng magyabang ngayon ang Marcos Jr. nang siyang masusunod para makuha ng mga Amerikano ang kanilang kinakailangan sa atin dahil sa katunayan na sa sunod-sunod na iskandalo ng mga Marcoses na may kinalaman sa droga, yan na ngayon ang kapalit ng suporta ng Amerika. Dapat kasi ngayon, pag lumabas na talaga sa investigasyon na si Lisa Araneta Marcos ay dawit sa pagkamatay na yan, mawawala ng suporta tuluyan kay Marcos. Kasi Trump hates drugs. Gusto niya magkaroon ng sariling war on drugs. And yet, siyempre, hindi mangyayari yan dahil may kinakailangan din siya kay Marcos Jr. At ang duda ko, nagkakaroon ng alinlangan naman ng mga Amerikano kung si Inday Sara ang susunod. Bagamat, sa tingin ko, iba yung pananaw ni Trump mismo na tinuturing na kaibigan si Tatay Digong dun sa pananaw ng mga taga-State Department na mag-iisip na anyone is better than a Duterte. Kaya nga sinusuportahan nila si Marcos ngayon na maski merong mga chismis na siya ay bangag. Di ba po, no? Masalimuot ang mga pangyayari. Pero kinakailangan critical tayo mag-isip, ha? Kasi hindi mo maintindihan bakit sabay-sabay na nangyayari. Lumabas ang coroner's report confirming death on cocaine. Lumabas yung imbitasyon na ura-urada na hindi naman hiningin. Well, I'm sure hinihingi natin yan pero nagulat tayo. Kasi parang si Secretary Rubio na nag-anunsyo at siya na nagsigurado na matutuloy ang meeting. Nandiyan yung katotohanan na talagang ginagamit ng Pilipinas, hindi lang ang ating base militar, kung hindi bilang base nga para dun sa kanilang mga sandata na nag-meet siya. Kamuntik na mag-meet siya ng Third World War noong panahon ng Cuban Crisis. Yung Typhoon missiles po ngayon, nasa Pilipinas. At nakalimutan na ng mga taong bayan na nandiyan na yan sa Pilipinas na nagbabanta nga sa ating seguridad dahil meet siya yan for a Third World War. At siyempre, nandiyan na yung katotohanan na kapalit ng suporta ni Trump, well, marami siyang hihingin dahil yung suporta na yan, napakahirap kunin dahil nga sa persepsyon na merong extra baggage ang mga Marcoses at yan ay sila ay mga drug users. So papalitan ko po ang ating topic ng ating Spokes Hour today. Hindi lang fake news daw according to Claire. Kasi hindi lang yun ang balita. Ang balita is bakit sabay-sabay na nangyayari itong mga balitang ito. At hindi sapat na si Auntie Claire ay magsasabi nga na fake news dahil talagang hindi sapat yon. Dahil kung yan ay fake news, anong katotohanan? Pero bukod pa sa katotohanan, bakit na ilabas itong katotohanan na ito sa panahon ngayon na parang sunod-sunod ang mga pangyayari? Di ba? Mag-isip tayo mga kababayan. Hindi po pwede na tayo nagmimiron lamang. Maraming mga malalalim na pangyayari as we speak. At pagsasamantalahan, I am sure na mga dayuhan, yung bisyo na mag-asawa. Isa pang dahilan yan kung bakit dapat talaga ibigay na niya ang pamumuno sa iba dahil yung bisyong yan kapag naisiwalat, pwede maging dahilan for blackmail. At ang kapalit ng blackmail, posible po ay soberenya at pang-nasyonal na interes ng Pilipinas. Agree ba kayo o I disagree? Well, napakahirap naman pong i-deny na sa punto ngayon, hindi sapat na sasabihing fake news yan. In any case, abangan natin ang aksyon doon sa sinumiting courtesy resignation ni Auntie Claire. Well, ako naman po nagsasabi na bilang isang tao na nagnanais na talagang mapalitan ang ating liderato mas maaga kaysa sa 2028 at yan naman po ay pwede mangyari sa mga konstitusyonal na pamamaraan gaya ng people power or voluntary resignation ni Marcos Jr., gusto ko manatili si Auntie Claire kasi siya talaga ang dahilan kung bakit patuloy na lalo pang nagagalit ang taong bayan sa kapalpakan ni Marcos Jr. At ang dahilan siyempre ay yung karagdagang kapalpakan at kabaliwan ng kanyang spokesperson na si Auntie Claire. Di ba? Sino ba naman ang hindi napepeste sa kanyang kabiluan? Pero tuwan-tuwa ako dyan kasi habang napepeste ang taong bayan, mapapabilis ang pagkatsugi sa pwesto ng Marcos Jr. Kaya nga sinasabi ko, we love Auntie Claire, huwag niyong papaalisin niya ng palasyo. Di ba?
Well, anyway, ang sabi ko sa aking kausap, I will call back in 20 minutes at mahigit 20 minutes na tayo. Bilis ng panahon. No? Pero yun nga po ang ating pagmuni-munihan. Ano ba ang mga dahilan sa mga pangyayari na sabay-sabay na nangyayari? At siyempre, itong mga pangyayari ito nangyayari habang nagkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Kamara at ng Senado. Kasi siyempre, yung mga magpapatakbo ng Senado at Kamara, yan po ay maiimpluwensya ng direksyon na tatahakin ng Presidente. Kung ang Presidente ay pipiliin na manatili ang Romualdez si Tambaluslos bilang Speaker, talagang tuloy-tuloy ang impeachment. At talagang papunta tayo sa bloodbath na inanunsyo na ni the Vice President Sara Duterte. Pero kung ang Presidente naman ay nais niyang kahit paano masalba ang kanyang administrasyon at iwasan ng bloodbath, pipili siya ng ibang speaker. Ngayon siguro parang imposible magkapili ng bagong speaker kasi talagang pinsan at saka talagang parang may alas itong Tambaluslos sa mag-asawa na ayaw nilang bitawan. Pero depende po yan sa persepsyon ng Presidente kung talagang siya ay nagnanais na matapos ang kanyang termino. Kung talagang gusto niya matapos ang kanyang termino, siyempre iiwasan niya ang bloodbath na binigyang babala na ng ating Vice President. Kung ako si Marcos Jr., alang-alang na lang sa matapos niya ang posisyon niya, iwasan na yung bloodbath na yan, palitan na si Tambaluslos dahil liability naman talaga yan. Dahil pag nagpatuloy ang Tambaluslos bilang speaker, patuloy pa rin ang gawain ng mga WAD committee. Naku, kawawa na naman si Harry Roque. Hahabulin at hahabulin pa rin niya. Hinahabol na nga ngayon. Mas patindi pa siguro ang paghabol na gagawin sa mga susunod na panahon pag si Tambaluslos pa rin. At lahat po yan, may kinalaman sa relasyon ng Pilipinas at ng Marcos at siyempre yung bisyo ng mag-asawa, may relasyon yan kung paano gagamitin yan ng mga Amerikano para isulong ang kanilang pangnasyonal na interest na alam nila na ang Marcos Jr. ay nangangailangan ng kanilang suporta. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.